Magandang araw po guys. Welcome po sa ating YouTube channel, AgriTalk TV. Sa ngayon po, pag-usapan natin yung iba't ibang sakit ng papaya. Pero ngayon, magpupokus muna tayo sa isang sakit niya na kumbaga yung makikita natin dito sa area. Kasi sa ngayon, parang ito lang yung sakit na nakikita ko dito sa area na ito. Tsaka yung solusyon niya, yung pang controls sa sakit na ito ay tatalakayin po natin. So samahan nyo ako at saka papakita ko sa inyo kung ano yung sakit na ito. Tara guys. So ito po, ipapakita ko sa inyo. Meron dito ito ay bacterial wilt. So bacterial wilt po ito. Hindi ito crown rot kasi yung isang sakit ng papaya, yung crown rot, dito rin nagsisimula. Ganito yung tendency niya. Ito. So pero ito guys is dahil ito sa sobrang supply ng tubig. Dito kasi ang nangyari kasi dito, grabe yung ulan nung nakaraang linggo. Halos araw gabi umuulan. Tapos may drainage naman kami dito kasi pinaararo namin ito. Yung gitna ng mga linya ng papaya, naararo yan. So may drainage pero hindi siya naging hindi siya sapat upang madrain yung tubig. Kasi sumubra nga araw gabi umuulan. So ganito yung nangyari. Ayan. Dahil yan sa sobrang tubig. Kung mapapansin nyo guys, pag tinanggal ko ito, may tubig dito sa loob. Ito wala na kasi na-acute na ito eh. So ito, hindi na ito sayang nga to eh. Ang gagawin dito is puputulin na lang. Puputulin dito sa puno. Yan, puno niya. Puputulin yan. Para at least mag side growth dito. Pag yun na lang hintayin mo kasi ito hindi na rin ito mapakakinabangan yung bunga niya. Hindi na ito, wala na ito. So ito yung process namin pag sa side growth. Ganyan. So pinutol mo, dito yung tutubo dito. Piliin mo yung maganda yung tubo niya, tsaka yun na lang itira mo. Kasi ito dati tinamaan din ito. So, pinutol na lang namin para at least mabubuhay pa. So ito guys, mali rin sana ito eh. Itong ganito na kasi dapat pagputol mo ng ganyan, lalagyan mo ng plastic dito, cellophane, para hindi makapasok yung tubig sa loob. So ito, pero ang ginawa ko dito, pagkaputol ko, ilagyan ko ng fungicide para at least hindi na siya mapasok ng mga ibang sakit, fungus or insekto man dyan na pwedeng makasira sa kanya. So yun na lang, pero ang maganda din gawin dyan, kung wala kang fungicide, lagyan ng cellophane, balutin ito para dito tutubo, para hindi mapasok ng tubig. Kasi parang ito, may sugat, pinutol eh, putol mo kasi sugat yan, parang may sugat siya. So pag hindi mo nilagyan ng treatment na fungicide, maaaring masisira din ito. So sayang rin yung effort mo. So ayun guys, yun nga yung sinabi ko sa inyo, dahil yun sa sobrang tubig, excess. So ang gagawin namin dito mamaya, ipaparutor namin tong gitna dito banda. So ipaparutor namin yan kabilaan para at least mayroong drainage sa gitna, karoon ng drainage. So gaya nito, sobrang tubig din ito. So nangyari dito is anthracnose. Ito, sira na ito eh. So itatapon na lang yan. Dito banda talaga, dito talaga na porsyon yung maraming tinamaan. Kasi dito parang napansin nyo, kababa yung walang drainage na maganda. So ayan naputol. Bali nabilang ko ito guys, 11 puno. Ito tinamaan din ito pero na-treat ito agad. So ito, okay na ito. Mabubuhay na to. So ayan may
may natira pa pero okay na ito. Kumbaga naagapan to, kaya hindi na kailangan putulin pa. So marami dito guys na tinamaan talaga. So ganyan yan oh. Maganda nga ngayon panahon, uminit na. Parang 2 araw na yata, pero may tama na ito eh. Ito, siguro may tubig ito. Yan ang nangyayari. Wala na oh. Mayroon pa. Mapansin nyo sa loob may tubig yan. Ayan. Kasi yung sobrang tubig niya, dyan yan yung, kasi papaya guys, hindi ito basta-bastang tanim. Kasi pag sumubra yung tubig, hindi nakakaganda sa kanyang kalusugan ng papaya. Ito may tama na rin ito. Wala na to, puputulin na lang din ito. Ito guys. So sa iba siguro sabihin nilang crown rot ito. Crown rot, pero hindi ito crown rot. Dahil ito sa tubig. Kasi yung crown rot kasi sa akin lang madaling madaling ayusin na sakit. Madaling i-control. So dahil fungus yun eh. Ito bacteria ito. Kasi ang una-una nito guys, yung symptoms na makikita mo is dito sa dulo ng kanyang stalk ng dahon. Dito yan, magkukulay ganyan oh. Ganito. Parang may spot na watery spot. Yan dito sa dulo. Ganyan yan dito. Karoon yan dyan. Tapos matutuyo yung dahon. Bababa hanggang sa kanyang base puno. Sa puno niya. So dadaan yan. So may iba dito na parang anuhan ko rin, naagapan yung ginagawa ko. Gaya yan. Pag naanuhan dito, magkaroon na ng symptoms, putulin mo agad dito sa baba. Kasi dito na namumuo yung tubig. So papasok yan sa puno niya. Ayan. Napansin nyo may tubig. May tumulo na tubig. Ayan. Ganyan. So dapat tanggalin mo siya dito para hindi na makapasok sa loob. Yun yung na experience ko. Yan, hindi na yan na ituro sa Pero once na grower kayo kasi, dapat marunong din kayo mag-study ng sarili nyo. Studyhan nyo rin yung sakit ng tanim nyo. Papaya. Kaya yan sa papaya. Napaka-sensitive na tanim ito. So, kung hindi ka marunong dito, maaaring sabihin ng iba na yung papaya is kahit itapon mo lang yan, mabubuhay, bubunga yan. Pero try nyo magtanim ng ektarya. So, para maramdaman nyo kung gaano kahirap magpapaya. Pero, guys, ito is, ito eh. Kumbaga, para sa akin ngayon, this is life-changing crop or plants. Kasi, napakalaking income ng papaya. Sa papaya, napakalaking income. Yan ito dito. Yung kuha ng company nito is for 75 pesos per kilo. So, yung isang bunga nito, ang average lang na kilo nito is 2.5. Pero pag maganda yung tanim mo, kahit 5 kilo abutin yan isang piraso lang. So, isang piraso sa 5 kilo. So, kahit isang puno lang, harbisan mo every week, mag-harvest ka isang piraso lang. So, gaya nito, itong area na ito is umabot ang population nito ng 2,000 mahigit 2,560 yung population nito, kasi mahigit 2 hektarya po ito. So times mo sa 4 na kilo kada puno, so malaki talaga yung harvest. So ganun, parang magastos siya sa umpisa pero sulit naman pag bumunga. Pag naka-harvest kayo, sulit na sulit. Maraming dito guys, yung nagpapapaya dito, yung iba pero kaya kalimitan talaga, usually yung mga nagpapapaya dito hindi na tumigil sa papaya kasi maganda yung income sa papaya. Kasi ang maganda kasi dito sa amin is mayroong fixed na buyer nito eh. Linggo-linggo maka-harvest ka talaga. May buyer talaga. Dadalhin mo lang doon sa kumpanya, babayaran nila. Kasi ito guys, nakakontrata ito sa kumpanya.
So wag ko nang banggitin kasi baka ma-foul tayo dyan. So, basta nakakontrata ito sa kumpanya, itong area na ito. Kasi, tapos ayan, gaya yan. So pinutol ko rin yan. Hindi ko na ito binalot ng cellophane kasi pag hindi mo ginamitan ng fungicide, ito guys is malalanta na ito. Pero sa akin, ginamitan ko ng fungicide, hindi na ako nag-apply ng cellophane. So ayan, tingnan nyo, magaling na yung ano niya, wala na siyang problema. Ganyan lang yun kasi pagdating sa taniman kasi papaya, padiskartihan lang yan. Kung ano yung magandang gagawin, anong gagandang i-apply mo na fungicide. Tapos kasi tayo po guys, agriculture po tayo, at saka nag-hands on tayo sa papaya, lahat ng tanim marunong tayo dyan. Ito, ganyan yan, oh, may tubig yan sa loob. Ayan, may tubig yan. Ito, oh, tubig to. Tubig yan sa loob kasi exist na tubig yan eh, kaya nalalanta. Dapat tatanggalin yan. Pag nakita nyo ganyan, gaya yan, oh, dito sa una, sa taas, bababa yan. Ayan, bababa hanggang papasok dito. Ayan, pag nakita nyo yan, pag sa papayahan nyo, ganyan, yung water spot na yan, yung sakit yan is dahil sa tubig yan. Sobrang tubig, hinasok ng bakterya. Ayan, ayan po, tubig. So kung tanggalin mo ito, wala nang may stockan yung tubig kasi tinanggal mo na. Hindi, may tendency na hindi na siya papasok sa loob. So, hindi yan na ituro sa paaralan o ano, pero at least sa experience nalaman. Sa akin lang nalaman ko, ganun. Ito. Ayan. So ayun lang guys. Saka I hope na marami kayong nalaman doon sa video ko. Saka subscribe and follow my YouTube account para at least updated kayo sa mga bagong video na ano. Marami pa tayong video tungkol sa papaya. Kung interesado kayo sa papaya, papaya farming is marami pa akong video na may turo sa inyo. So regarding sa papaya. Kumbaga ito yung ano natin eh, pastiral. Dito tayo magaling sa papaya. Lahat ng tanim magaling naman tayo, pero kumbaga ito sa ngayon, ito yung dito ko ina-apply yung mga nalalaman ko. Dito nahasa yung kaalaman ko sa papaya. So dito marami talagang may turo sa inyo. Pero mga pag matapos tayo sa papaya, marami pa tayong ibang tanim. Kahit anong tanim kaya natin yan. Basta susuportahan nyo lang po tayo. Maraming salamat po.